Hello! Welcome ulit! Alam mo, ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal, parang secret mission na ibinigay ni Jesus sa kanyang team. At itong kwentong to tungkol to sa teamwork, sa pagiging mabait, at syempre, paano ba maging matapang sa tamang paraan? Game ka na ba? Tara! Isipin mo to. Napili ka na ba para sa isang special team? Halimbawa, sa varsity team sa school. O baka naman ikaw yung lead sa isang play. O di kaya, naging leader ka sa isang group project. Grabe yung feeling, no? Ang saya. Well, ganyan-ganyan yung nararamdaman ng mga kaibigan ni Jesus. Kasi sila mismo, personal silang pinili para sa isang mission na sobrang laki. As in, makakapagpabago ng mundo. Okay, so bago sila sumabak sa kanilang malaking adventure, itong team ni Jesus, kilala natin sila bilang mga disipulo, di ba? Kailangan muna nilang mag-training. Siyempre, at sino pa ba yung pinaka-the best na coach sa buong mundo? Walang iba kundi si Jesus mismo. Pero hindi lang sila basta estudyante. Sila talaga yung pinakamalalapit na kaibigan ni Jesus para na silang pamilya. So araw-araw, kitang-kita nila, as in front row seat sila, kung paano si Jesus makipag-usap, paano siya tumulong sa mga tao, at paano siya nagmamahal. Live na live, di ba? Walang replay. Yon ang training nila. Pero alam ni Jesus na para talaga matuto ang team niya, kailangan nilang subukan yung mga natutunan nila nang sila-sila lang. Gets mo? Parang kapag nag-aaral ka mag-bike. Di ba may training wheel sa simula? Pero darating yung time na kailangan mo nang tanggalin yon para matuto ka talaga. So ito na yon. Oras na para subukan nila kung kaya na nila sa totoong mundo. At ito, ang galing ng strategy ni Coach Jesus. Hindi niya sila basta pinakawalan ng mag-isa. Alam mo ginawa niya? Pinadala niya sila ng dala-dalawa. By pairs. Parang sa school, di ba? Pag may project, mas masaya at mas madali kapag may partner ka. Kasi may katulong ka, may backup, at may taga-cheer sa'yo. Ganyan ka-importante ang teamwork. Okay, so trained na yung team, may buddy system na sila, ready na sila. So ano na yung mission? Ano yung binapagawa sa kanila? Pakinggan natin yung mismong instructions na galing kay Jesus. So 4 yung parang main quests nila. Sabi ni Jesus, simple lang. Lahat ng nakita niyong ginagawa kong pagtutulong, gawin niyo rin. Yun na yun. Ang misyon talaga nila ay magdala ng pag-asa at paggaling sa lahat ng tao. At ang pinaka-importante, yung number 1 rule, gawin niyo to ng libre. Walang bayad, walang hinihintay na kapalit. Ang ganda nitong description na to, no? Gusto ni Jesus na yung team niya para silang human charger. Alam mo yun, pag low-bat yung mga tao, sila yung magbibigay ng buhay at saya. So saan man sila magpunta, dapat gumaan yung pakiamdam ng mga tao dahil sa kanila. Exactly kung ano yung ginagawa ni Jesus. Siyempre, lahat naman ng misyon, may rules, di ba? May alituntunin. Parang sa board game lang, may instruction manual o rulebook para alam mo kung anong gagawin. Ganon din dito. Binigyan din ni Jesus ng malinaw na guide ang team niya para sa journey nila. At ang bilin ni Jesus, simple lang, travel light. Sabi niya, huwag na kayong magdala ng maraming gamit o mag-alala sa pera. Ang pinaka-importante ninyong baon, isang mabuting puso at yung tiwala sa Diyos. Kasi sa ganitong paraan, matututo silang magtiwala at umasa sa kabaitan ng mga taong makakasalumuhan nila. At ito, parang ito yung special password nila pagpasok sa isang bahay. Yung simpleng bati na yan, hindi lang yan basta, hello isa siyang dalangin. Parang pag sinabi mo sa pamilya mo, good morning, 'di ba parang gumaganda agad yung simula ng araw? Ganyang kalakas ang power ng mabubuting salita. Siyempre, alam din ni Jesus na hindi lahat ng tao tatanggap sa kanila. At okay lang daw yun. Ang payo niya, huwag ma-stress, huwag ma-bad trip. Parang ganito lang yan. Pag nag-aya ka ng kalaro tapos ayaw niya, hindi ka naman magagalit, di ba? Maghahanap ka na lang ng iba. Ganun lang din. Sabi niya, ipagpag nyo lang ang alikabok sa paa ninyo at move on na sa susunod na bahay, sa susunod na misyon. Pero hindi lang yun. Inihanda rin ni Jesus yung team niya para sa mga, alam mo na, yung mga boss-level challenges. Sinabi niya na may mga pagkakataon talaga na kakailanganin nila ng extra special na tapang. Pakinggan mo to. Paraang intense, no? Medyo nakakatakot pakinggan. Pero paraan lang to ni Jesus para sabihin sa kanila na, uy, alam kong may mga pagsubok kayang haharapin. May mga tao dyan na hindi magiging mabait sa inyo, so paghandaan nyo yan. Pero, huwag kayang matakot. Kasi ituturo ko sa inyo yung sikreto kung paano. At ito na nga yung sikretong sandata. Sabi ni Jesus, kailangan nilang maging, una, matalino tulad ng ahas.
Ibig sabihin, mapagmasid, nag-iisip, wise. At pangalawa, kasabay nito, kailangan din silang maging maamo tulad ng kalapati. Ibig sabihin, mabait, malumanay, hindi nananakit. So, ano ang formula para sa totoong katapangan? Simple lang, smart plus kind. At sino ba yung pinaka-perfect na example ng smart plus kind? Siyempre, si Jesus mismo. Matapang siyang tumayo para sa kung ano yung tama, pero palagi niyang ginagawa yun ng may kasamang pagmamahal at pag-unawa. Yun yung parang level 100 na katapangan, at yun yung gusto niyang matutunan din ng team niya. So bakit nga ba importante itong mission na to? Ano yung pinaka-purpose? Bakit kailangan nilang gawin to lahat? Well, nilinaw ni Jesus na itong mission na to hindi ito para sumikat sila o magkaroon ng maraming followers o para kumita ng pera. Hindi. Ang tunay na goal ay para sila yung maging parang channel, yung daluyan ng pag-ibig at tulong ng Diyos para sa mga taong talagang nangangailangan. At ito, para sa akin, ito yung pinaka-cool na part. Sabi ni Jesus, kapag tinanggap kayo ng mga tao, para na ring ako ang tinatanggap nila. Wow! So isipin mo, sa tuwing tinutulungan mo yung kapatid mo sa assignment o kapag naging mabait ka sa kalaro mo, para mo na ring binigyan ng high five si Jesus. Ganun yon. At pinapaalala lang nito sa atin na walang act of kindness na masyadong maliit. Kahit yung pinakasimpleng pag-share mo lang ng snack sa kaklase mong walang baon o yung pagtulong mo sa nanay mo sa gawaing bahay, alam mo ba, napakalaking bagay na niyan sa paningin ng Diyos. Walang nasasayang. Kaya itong kwento ng mga disipulo, hindi lang to para sa kanila noon, para din to sa ating ngayon. Hindi natin kailangan maging sikat o matanda para magkaroon ng sarili nating misyon. So, heto yung tanong ko para sa'yo. Sino kaya yung isang tao na pwede mong bigyan ng isang basong malamig na tubig, yung isang maliit na act of kindness, ngayong araw? Isipin mo.